Ang kwento ng luma at abandonadong bahay. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang luma at abandonadong bahay na kinatatakutan ng mga residente. Walang sinumang nagtatangkang pumasok doon dahil sa mga kababalahang sinasabi ng mga nakapaligid na tao. Ayon sa kwento ng matatanda, isang pamilya raw ang tumira doon noon, ngunit bigla silang nawala ng walang bakas. Simula noon may mga misteryosong tunog, bulong at anino na namamalagi sa bahay kahit walang naninirahan dito. Si Rico, isang matapang na binata sa baryo, ang nagpasyang pumasok sa bahay. Gusto niyang patunayan na walang multo o anumang kakaibang nilalang ang nasa loob. Kahit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya, determinado pa rin siyang makita ang nasa loob ng bahay na iyon. Bitbit ang flashlight at panalangin sa dibdib, tahimik siyang pumasok sa pintuan ng bahay. Pagkapasok niya, agad niyang napansin ang malamig na hangin na bumalot sa kanya. Kahit may alikabok na halos sumampal sa kanya sa bawat hakbang, naramdaman niyang tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sinundan niya ang hagdan paakyat sa ikalawang palapag, ngunit bago pa man siya makarating, narinig niya ang isang mahihinang bulong. "Bakit ka nandito?" Sobrang linaw ng boses at halatang hindi lang ito bunga ng kanyang imahinasyon. Huminto si Rico, nanginginig ang buong katawan. Ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng takot. Tumingala siya at nakita ang isang matandang babae sa dulo ng hagdan. Maputla ang balat nito, halos wala ng kulay, at tila may luha sa mga mata habang nakatitig sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, bigla na lang nawala ang matanda na para bang usok na inanod ng hangin. Sa puntong iyon, bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Sa kanyang pagpasok sa isang kwarto, natagpuan niya ang isang lumang litrato ng pamilyang minsang nanirahan doon. Laking gulat niya nang makita na ang babaeng nasa litrato ay ang eksaktong mukha ng matandang babaeng nakita niya kanina sa hagdan. Napaisip siya kung ang babaeng iyon ay isa sa mga nawawalang miyembro ng pamilya. Hindi pa man siya tapos magmuni-muni, narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto sa likuran niya nang walang sinumang tao roon. Dahil sa takot, tumakbo siya pababa ng hagdan, ngunit sa bawat hakbang, tila ba lumalabo ang kanyang paningin at tila humahaba ang pasilyo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na dapat makalabas siya ng bahay. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, narinig niyang may mga yabag sa likod niya na para bang may humahabol sa kanya. Nang tumingin siya sa likod, nakita niya ang maraming anino ng mga tao, lahat ay may mga matang mapupula at tila galit sa kanya. Sa wakas, nakalabas siya ng bahay at halos magbagsak sa damuhan habang hinihingal. Nang balikan niya ang bahay sa kanyang likuran, nakita niyang lahat ng bintana ay may mga nakasilip na mukha, nakatitig sa kanya ng masama at tila binabantayan siya. Mula noon, nangako si Rico sa sarili na hindi na niya muling babalikan ang lugar na iyon. Ilang linggo ang lumipas at mula sa kwento ni Rico, walang sino man ang nangahas pang lumapit sa abandonadong bahay.